Samantala, tiniyak naman ng mga overseas Filipino workers sa Tokyo, Japan na ipapanalo nila ang mga senatorial candidate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong halalan. Si Guy Saito magbabalita. Mula sa katatapos na pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Marso 28, muling nagtipon ng ating mga kababayang Pilipino dito sa Japan upang ipakita ang kanilang patuloy na pagsuporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Gayon din sa 9 na kandidatong senador mula sa PDP Laban at iba pang partidong kaalyado ng mga Duterte. Sa pangunguna ng Japan Inday Sara Duterte Supporters o JSDS at ng Maisog Japan at sa pakikiisa ng ilang Filipino community at Pastor Quiboloy for Senator Movement ay naging matagumpay ang naganap na campaign rally nitong linggo, Marso 30 sa Machida City Cultural Exchange Center sa Tokyo, Japan. Ang inisyatibo na ito ay upang muling ipakita ng grupo ang kanilang suporta sa mga kaalyado ng partido PDP Laban. Kasama naman sa pagtitipon si dating Yusek Dr. Rain Badoy. Sa panahon ng pagtitipon ng iba ay nag-alay ng handog bilang pagpapakita ng kanilang suporta. Sa 2 oras na itinagal na aktibidad, naging sulit ito sapagkat nailahad pang muli ng bawat senatorial candidates ng PDP Laban ang kanilang plataporma. Isa lang yung naging mensahe niya para sa inyo. Ang sabi niya, umahanga siya sa paninindigan ng ating mga kababayan na OFW, lalo na dito sa Japan. Ano ba po ang unang plataforma ni Atty. Jimmy Bondo? Ang unang plataforma niya po ay ang pag-amyenda ng tinatawag po natin na Anti-Hospital Detention Law. Muling binigyan din ng ating mga kababayan na vote straight sila sa PDP Laban senatorial candidates at sa iba pang partidong kaalyado ng mga Duterte. At desidido na nga ang mga ito na ipanalo sa darating na halalan. Ako naman bilang mamamayang Pilipino at nakikita ko kung gaano ngayon ka devastated at agitated ang mga Filipino dahil sa pamumuno ngayon ng administrasyon, talagang susuportahan ko lahat ng isusulong, lahat ng iendorso ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong. Talagang isusulong namin na iboboto namin ng 100% ang PDP Laban dahil unang-una hindi na kami natutuwa sa takbo ng admin ngayon. Dahil unang-una binababoy nila sila mismo ang lawmaker but they are the law breaker. Wala nang batas ngayon sa Pilipinas kaya lahat ng PDP Laban talagang iboboto namin dito sa Japan dahil talaga kailangan mabago na ang Pilipinas. Our revenge is to vote straight, PDP Laban. Straight vote dapat tayo kasi para tuloy-tuloy ang pagbabago, iboto natin yung bago at saka sa PDP Laban marami pong attorney, marami po tayong malalaman. Hindi na natin kailangan ang luma, kailangan natin ng bago. Kailangan iboto ang kung sino ang tinaas ni Tatay na Digong na pinakamamahal natin. Yun dapat ang ating iboto. Dahil si Tatay Digong, kami mga overseas na nandito, alam mo, gusto namin ang Pilipinas maging katulad na lang dito kami sa Japan. Safe kami. Lahat kung saan kami magpunta, wala kaming kinatatakutan. Kaya kung bakit mahal na mahal ng overseas Filipino all over the world si Tatay Digong kasi gusto namin ang Pilipinas maging Davao. Ipinakita rin sa pagtitipon ng mga nais mangyari ni Pastor Apollo C. Quiboloy para sa Pilipinas. Hindi naman maiwasan ng iba na magpakita ng emosyon, lalong-lalo na nang isinapubliko ang marahas na paglusob ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. I'm so na-amaze po talaga ako nung makita ko yung napakaraming mga tao na talagang sumusuporta po kay Quiboloy. I'm sorry kasi natatouch ako kasi nga nakita ko kung gaano kamahal ng tao dito sa Japan si Quiboloy. Ilang rally na yung mga napuntahan ko, kasama ko tong mga tao dito pero talagang na-amaze ako na mali pala yung nasa isip nila na ganyan si Quiboloy. Mali kasi dito ko talaga nakita. I'm sorry kasi natatouch po talaga ako. Sabi ko nga sa kanila natatouch ako na ganun pala, marami palang talagang sumusuporta. Kaya laban lang po, straight PDP Laban. First time naiyak ako kanina, nakita ko yung yung video. Hindi ko akala na ganun. Kasi iba yung mga pina-flash nila dito. First time ko napanood kanina, hindi ko alam kung
alam mo yung galit mo sa kapwa mo, Pilipino yan eh. Bakit nyo kailangan ganunin, di ba? So, I hope po, may panalo natin ang PDP laban po, lalong-lalo. Sila pong lahat, dahil alam natin, kaya nilang ipaglaban yung kapwa natin Pilipino. Kay Sir Kibuloy po, laban lang po tayo lahat. At sana po, maayos ang kalagayan niya doon sa loob, no? Nagpahayag din ng pagsang-ayon ng ilang OFWs dito sa Japan patungkol sa Zero Remittance Week na ikinasa ng maisog Croatia simula noong birthday ng dating Pangulong Duterte. Ang Zero Remittance ay isang hakbang na protesta na pinagsang-ayunan ng ating mga kababayan mula sa ibang lugar hinggil sa iligal na pagkadakip kay dating Pangulong Duterte. We are the financial lifeline of the Philippines. When we say no remittance for a week, we're not asking to be heard. But we are giving warning that the whole system can collapse without us. So don't just hear us. Philippine government, listen to us. Yes! Kasali kami! No remittance! Kasali kami, no remittance. Kasali kami, no remittance. No remittance, kasali po. May panawagan si dating PCOO Yusek Doc Lorraine Badoy at anak ni Senator Bato de la Rosa sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino sa buong mundo para sa darating na halalan. Panawagan ko sa ating mga kapwa Pilipino na boboto po ngayong halalan. Sana po wag niyong kalilimutan kung bakit tayo kailangan bumoto. Nakikita po natin ngayon na kanila pong binababoy ang ating bansa, ating konstitusyon, ang ating mga batas. Wala nang batas-batas po ngayon. Talagang sila po ay pilit po na sinisira yung ating integridad at higit sa lahat, kanila na po give up ang ating soberanya ng Pilipinas. Wala na pong due process, wala na pong batas-batas po ngayon. Kaya sana po, kahit magkaiba man yung kulay natin, kahit ano man yung inyong mga political ideologies, kahit na iba yung gusto ninyong botohin, sana po lagi ninyong tandaan, kapag ang iniluklok natin ng mga tao sa gobyerno ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas, kahit sino pa yan, kahit ano pang kulay ninyo, talo tayong lahat. Walang safe dito, walang masisave dito. Kapag mali ang ating nilagay, talo tayong lahat. Kaya sana po, please, 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 go out, go vote, and most especially, vote for the right people. Ilagay po ninyo kung sino dapat ang ilalagay doon na maglilingkod sa ating bayan. Hindi yung pera-pera lang. Madami na tayo, ilang taon na tayo niyan, puro pera-pera lang yung mga nagpatakbo ng Pilipinas. Kaya sana, mag-isip tayo at magdasal. Nabigyan tayo ng enlightenment kung sino dapat yung ilalagay. Huwag kayong magpadala dyan sa mga pera-pera na yan. Yung mga ganyan, kung bibigyan kayo, tanggapin ninyo. Pero magboto kayo ng tama. Ganun dapat, ha? Please go out and vote. And if I may, please vote straight for PDP laban. Yan yung birthday wish ni Tatay Digong. At alam niya, itong mga tao na to, hindi to kayang bayaran, hindi to nabibili, itong mga tao na to. Please vote straight for PDP laban. Kung galit kayo ngayon, kung gusto ninyong gumante, ayan ang pinaka-magandang paraan paano gumante sa kanila. Ayun po, ayun lang, vote straight PDP laban, and please go out and vote. Thank you. Vote straight PDP. Kasi pinapatahimik na tayo ng Marcos administration. Lahat ng mga nagkikriticize, ay pinapatahimik, tinatanggalan ng platforms. SMNI, mga vloggers, kung ano-anong kalokohan ang ginagawa ng Marcos administration sa pagtanggal ng kalayaan natin mamahayag at yung freedom of expression, which is the highest right above all rights, the greatest freedom. So, ginagawa nila yon kasi yung impeachment parating na at gusto nila ma-impeach si Inday Sara. Iyon naman ay trademark ng mga Marcos, yung pagtanggal sa mga karapatan natin at yung patagalin ang mga sarili nila sa poder. Yan ang trademark ng mga Marcos, kasama ang korupsyon. So hindi tayo papayag doon. Lumaban tayo. Malaking bagay kapag ang Senado ay numbers game kasi yan. Kapag ka nandyan, ang PDP laban,
yung boses natin, yung boto natin at yung tiwala na ibinigay ng Pilipino kay Inday Sara ay hindi magagalaw na ngayon ay sinusubukan lapastanganin ng Marcos Romualdez na tandem na yan. So wag tayong pumayag, lumaban tayo, vote straight, PDP laban at sana pati Epanaw. And then all Duterte-aligned party lists. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal mula dito sa Tokyo, Japan, ako si Guy Saito, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News.